wala kayong maibigay, spokesperson kayo. Pero, yung amo nyo ay ginigiit na ipa-aresto agad-agad. Si Senator Bato. At sinabi, handa na ang PNP, handa na ang NBI para arestuhin si Senator Bato. You are speaking to a journalist now on live TV about the ICC arrest warrant. So, which agency ordered the NBI serve the warrant to Senator Bato on Monday? The specific directive, Ms. Karen, I really can't say. No, Okay. Ang hirap, di ba? Hindi niya masabi, pero pag paaresto ang usapan, mabilis silang magbigay ng impormasyon. Ng Senado. Agoy! Kapag Agoy! Ano sabi niyo, boss? Ibalik ang dignidad ng Senado? Boss, kung may pagmamahal kayo sa Senado o dyan sa bulwagan kung saan kayo gumagawa at nagbabalangkas at nagpapasa ng batas, pakiulit ho yung sinabi nyo. Mukhang ho ata nagkakamali kayo ng mga binibigkas na pananalita. No, kasi nung mayroong resolution, hindi pa dapat arestuhin. So wala tayong dapat na pag-uusapan dapat sa mga isyong ganito na sino yung nagkakanlong, sino yung tumulong sa sinasabi nilang pagtakas daw. Numero. Sabi ko, anong numero? Ay, papalitan na natin ang liderato. Okay. Taka ako, sabi ko, paano tayo? Ilalabindalawa lang tayo. Oo nga naman. Oh. Sabi niya, may dadating. Oho. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama natin. Dito naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe na ho. Tila baga martial na nangyayari ngayon. Dahil ba nagsasalita ang magagaling na abogado, kagaya ni Atty. Respicio, pakakasuhan na ho ng isang direktor. NBI director, kakasuhan ako for some strong statement I made. Yan ang kanyang mensahe. At siyempre, bago tayo rumekta, marami tayong pag-uusapan, kagaya na itong Lacson, tinawag na kasinungalingan ang pahayag ni Amy, kaugnay doon sa binulgar, doon sa unang video natin. Di ba nagbulgar si Ate Amy na ang usapan ay ukol sa CONAS na pahabain ang termino. Sinungaling daw. Tigil-tigilan muna kami, Pinky, wag muna kami pinagloloko. Ang dami niyo mga pasakalye, pero wala na ho naniniwala sa inyo. Di ba? Simplihan lang natin. Ano ba nagawa nyo? Pagtatago. Di ba? Yun lang ang nagawa nyo, lalo na noon na pag naging chairman ka ng committee ng Blue Ribbon. Di ba? Pagko-cover up. Ngayon, ito nababanggit ni Ate Amy, Ate Aming, yung mga bagay-bagay na plano pala, buti nasiwalat kagad, at makukontrol na kagad. Ito, ipasok na natin. Ano yung kinakaso at bakit kakasuhan si Atty. Respicio? Matindi rin ito si Tibag-Tibag eh. Di ba? Hindi ho, nagtatanong tayo, asan yung warrant of arrest? Meron bang warrant of arrest? At kasi, nagsalita yung spokesperson ng ODJ, binagtad ko lang DOJ, ODJ, asan ba yung warrant of arrest? Sino ba ang nag-utos? Yun ang tinatanong, bakit hindi masagot? Nagtatanong lang kami, baka magalit naman kayo. Kasi tila baga parang meron nagiging boses, meron naman ho tayong demokratikong bansa. At tayo ay may malayang maghayag kung naiisin natin. Bakit kinokontrol at bakit pakakasuhan? Alamin natin dito. NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, buddy! Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. NBI Director, kakasuhan ako today. Aray ko! Buti ang tapang nito ni Atty. Respicio, no? Kakaiba rin ang dila ng mamang ito eh. Hindi ho pasmado Bumoboses ang mama. Ito talaga. Pwedeng maging senador to. Kung ito halimbawa ililinyada ni BP Sara,
sa 2028, ipapasok ko to sa 12. Ipapasok ko, hindi ko ito lalaktawan. Nakita nyo naman, matapang na naghayag. Kahit kasuhan yan, sigurado. Bugado rin ang mama. Maalam sa batas. Ngayon, bakit ba siya kakasuhan? Di ba? Ang tanong lang dito, ano ba yung nagawa niya? Sabi niya, I made a strong statement. Ano ba yung bagay-bagay na dapat ikaso sa kanya? Saka konting mga ganong panahon, bakit nag-iiyakan agad itong mga... Akala ko ba yung mga taga-gobyerno ay hindi balat sibuyas? Para tila baga, konting bunganga mo lang, ayan na kaso. Pero hindi nila masagot yung tinatanong ni Miss Karen Avila, Karen Avila tuloy. Miss Karen Davila, kung sino ang naguutos at sino ang gusto magpa-aresto kay Senador Bato. Hanggang ngayon hindi ho pa namin nakikita yung warrant of arrest eh. 'Di ba? At meron pa silang live dito na sabi sa live, sabi sa title, pinaaresto na. Kailangan daw mahuli agad-agad si Senator Bato. Bakit? Hindi ba kayo makakakuha ng boto? Panalo na ba kayo kung si Senator Bato ay maaaresto? Hindi ho. Kahit wala si Senator Bato, kahit wala sa dyan sa Senado, hindi ho makakakuha ng 16 na boto. Pagtatawanan lang ho kayo. At meron ho nangangarap maging tawag nito, Senate President. Sabi dito, Win Gatchalian sinasabing handa na kung sakaling maging Senate President. Ha? Maghulos dili ho kayo. Wala nga kayong kaboses-boses sa Senado, mag-Senate President pa kayo. Para nga kayong mga pipi dyan sa Senado. Na para kayong mga tuod na nakatayo lang at umaasa doon sa mga leader nyo. Tigil-tigilan nyo kami sa mga pangarap nyo, ha. Senate President, Win Gatchalian, ano ba yan? Papatawa kay joke yun? Anyway, mamaya natin pag-usapan yan. Papasok ko lang, ha. Baka nakakaligtaan nyo, ha. Isang like, isang share, samahan mo na subscribe. Andyan yung join button, pindutin nyo lang. At sa shoutout segment natin, doon sa dulo ng ating video, pasadahan nyo. Baka mamaya, ikaw na ang nasa shoutout natin. Simulan natin dito. Ang point ko ito, sino ang nag-utos sa NBI arrest Bato last Monday? It's not interrogatory, it's just a clarificatory question for my understanding as a journalist. Who ordered the NBI last Monday go to the Senate and arrest Senator Bato? Cannot say, Ms. Karen, no, the specific directive to enforce the warrant, we don't know, at least not yet. How Because could you not there's know the finding NBI is under the DOJ? So did the DOJ order the NBI serve the warrant? If you did, there would be nothing wrong with that. I just want to know the timeline and the chain of command. I can't say for certain what the chain Aray. of command was, Ms. Karen. You'll have to forgive me for that matter. Kita nyo, hindi nila masabi kung sino yung nag-utos, sino yung chain of command. Bakit wala kayong may bigay? Spokesperson kayo. Pero, yung amo nyo ay ginigiit na ipa-aresto agad-agad. Si Senator Bato. At sinabi, handa na ang PNP, handa na ang NBI para arestuhin si Senator Bato. Nagtatanong kami ho ay magtatanong ulit. Bakit hindi namin makita yung arrest warrant na galing ICC, wala namang kasalanan at walang kaso si Senator Bato sa Pilipinas at wala rin siyang arrest warrant sa local court? Tatanong lang ho kami. Bakit ba atat na atat talaga itong OJD at itong IBN na arestuhin si Senator Bato? Dahil ba si Senator Bato ang pag-asa ng bayan? Dahil ba si Senator Bato ang magpapanalo dito sa mga majority? At dahil kay Senator Bato ba matitigil ang impeachment ni BP Sara? Malamang sa malamang. Kaya nila minamadali.
Eto, humihingi na. Pagbigyan nyo na ako at hindi ko masasabi. Bakit? Pero pag pumapabor sa inyo at usapin na aresto, mabilis kayo. Nagbibigay kagad kayo ng mga inyong mga mungkahi at instruction at recommendation. Bakit dito, sa tanong ni Miss Karen Davila, parang tikom ang bibig kung sino ang nag-utos. Okay, but we do know that there was But coordination. you are the spokesperson of the Justice Tama. Department. Forgive me, sir. I don't mean to be rude. How could you not know a simple chain of command on who ordered the NBI to serve the warrant? You are speaking to a journalist now on live TV about the ICC arrest warrant. So, which agency ordered the NBI serve the warrant to Senator Bato on Monday? The specific directive, Ms. Karen, I really can't say. No, Okay. Ang hirap, di ba? Hindi niya masabi, pero pag paaresto ang usapan, mabilis silang magbigay ng impormasyon. Wala silang sinabi rito, hindi rin siya umamin kung si Pangulo ba ang nagbibigay ng instruction o si OJD o dito sa IBN. Kung sino-sino, wala silang masagot, wala silang mabanggit. Spokesperson po yan ng OJD. Spokesperson po. Pero ayaw niyang aminin kung sino yung chain of command. Nakakaawa. Di po ba? Parang unfair naman. Pag kayo ay magbibigay ng instruction laban kay De La Rosa, okay. Pag kayo tatanungin kung sino nag-instruct at nasan yung warrant of arrest, wala. Mahirap magtanong pag walang nakakasagot. Di ba? Ito na, usaping tayo. Naku, Lacson, ano na naman itong mga paandar nyo? Kasi tinanong siya ni DJ Chacha dito. Kasi di ba napag-usapan yung long term o extension ng termino na 3 years. Binanatan at bumanat kagad ito si Pinky na sinungaling daw ito si Ameng. Hindi, pasalamat na lang tayo kay Ate Ameng. Bigla niyang binulalas at binulgar nga ito. At nagkaroon tayo ng idea, nasyak nga ako May plano palang ganun. Di ba? So, wala tayong masyadong rito. Wala tayong masyadong, paano mo masasabi yun? Wala tayong masyadong, nasa dulo ng dila ko Wala tayong masyadong question. Pero ang paniniwala natin, talagang meron silang tinatago. Buti na lang binulalas ni Senador Amy Marcos. Good job dyan para dyan. Pero sana naman, Pinky, yung dila mong pasmado, gamitin mo sa tama, Grabe, gagawin mo pa sinungaling. Wala kang nagawa sa Senado. May banat siya dito mamaya, abangan nyo. Sinabi po si Senator Amy, banggitin ko mismo yung mga salitang sinabi niya. Sabi niya, they wanted to change and get back the leadership of the Senate. Nakapusta na pala doon ang CONAS. Matatalo ang impeachment, mananalo si VP Sara sa 2028, tepok silang lahat. Ano pong reaksyon niyo dito? Flat lie, outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, masi yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Ito po kasing pahayag na ito ni Amy ay narinig ko rin po kay Senate President Alan Cayetano nung pong nakaraang press con niya. Bakit po ganitong sinasabi nila? Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang pananalita. Kung meron silang matibay na basihan, di bahala sila. Pero as far as the minority group, yung 11, tawag namin sa sarili namin, mythical 11. Kasi para kaming nangangarap na lang lagi. Walang ganyan pag-uusap. Ang talagang, ang dominant na... Talagang mangangarap na lang kayo. Dahil, dihadong-dihado na kayo. Diba? Totoo naman Kaya nga kayo nangangapa ngayon kung paano nyo ipapanalo at paano nyo na naman kukunin ang liderato. Kasi yung pangarap na extension, ay hindi na ho.
Wala na ho. Ha? X na ho. Ha? Tandaan nyo yan. X na ho. Tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Agoy! Kapag Agoy! Ano sabi nyo, boss? Ibalik ang dignidad ng Senado? Boss, kung may pagmamahal kayo sa Senado o dyan sa bulwagan kung saan kayo gumagawa at nagbabalangkas at nagpapasa ng batas, pakiulit ho yung sinabi nyo. Mukhang ho ata nagkakamali kayo ng mga binibigkas na pananalita. Nung kasalukuyan ho na nagkakaroon ng pag-atake dyan, asan ho ba kayo? Hindi kasi may sinasabi siya eh. Ulitin natin ha. Baka naman sabihin mo, natin nagkamali yung tayo. dignidad ng Senado. Kapag tayo naging majority, sana mabago yung pananaw, yung paningin, yung perception ng ating mga kababayan sa Senado bilang isang institusyon. Kita nyo na. Lumabas sa bunganga niya, pag tayo uli naging majority, pag tayo uli naging majority, ibabalik natin ang tiwala ng taong bayan. Majority na kayo dati pa. Wala kayong ginawa. Kundi pa mumulitika. Yun ang ginawa nyo. Tapos nangangarap uli kayo maging majority. Tigil-tigilan nyo na kami, boss, mo manager. Sawang-sawa na kami sa mga paandar nyo. Kaya nga, binabanatan ka ng binabanatan ni Senador Marcoleta kasi yung hiling niya na imbestigahan mo, yung 18 Marines at si Balulong, hindi mo nagawa sa panunungkulan mo as chairman ng Blue Ribbon. Di ba? Tapos babanat ka pa kung tayo muli maging majority. Wow! Sa bibig niya na hula, nagmula ulit may pangarap uli sila maging majority. Paano? Gusto nila namang hawakan lahat ng komite. Di ba? At makontrol na naman ang mga investigasyon na dapat sinasalang diyan sa Blue Ribbon. Wow naman. Ang hirap pag mga gantong mga senador. Kaya tama na ho. Sa 2028, tigil-tigilan nyo na. Kayo, na mga naloko ng mga, nagmamagaling at sinasabing meron silang nagawa. Kayo na ho, bahalang humusga sa 2028. Kayo na mismo. Yung sa amin, yung pagpapalit ng leadership, maski ano pa sabihin nila, idikit nila sa impeachment, idikit nila sa kung ano man. Sa amin, ang number one na priority namin para kailangan mapalitan yung i-save yung institution. Hindi nyo nga na-save, huwag mo kami pinagluloko. Kung hindi pa kay General Aplas ka, hindi magiging maayos ang sitwasyon, maaaresto si Senator Bato. Tapos sasabihin mo ganyan? Wow naman, isi-save mo ang institusyon? Wow naman, ano nagawa mo? Ito para lang sa kalaman ng lahat. Kasi may niyayabang ang mama. Anak ng tipaklong. Hindi nyo nga inalala yung mga kasamahan nyo. Ni Hani ho. Di ba, nabalita na. Ano man yung puntahan nyo sa Senado at kinamusta. Pwede naman kayo pumunta doon eh. Wala. Puro lang pansarili. Puro yung mga pamumulitika. Puro pangarap ang nasa utak. Tama. Tama ang sinasabi ni Aling Ledesma. Yan ang kanyang mga pagtingin dito. Kasi kung may pagmamahal ito sa mga kasamahan niya, sa mga colleagues niya sa Senado, na mga senador, di sana pumunta sila. Hindi eh. Meron pang nag-tip kay Senador Alan Peter Cayetano, umalis na kayo dyan, tapos magyayabang-yabang ka sa amin. Wow naman, boss, amo manager. Tantanan mo We kami. love the Senate. Lahat kami nagkakaisa. Ibangon natin ang Senado, first and foremost, sa paningin ng ating mga kababayan. Kalimutan na natin yan kung ano pa yung mga ibang issues, attendant do sa pagpapalit ng liderato. Pero sa amin, ang number one, yung primordial concern namin, yung integridad ng Senate. Integridad daw ng Senate ang kanilang Ang point mandato. ko ito, Tigil-tigilan nyo kami. Ang dami yung puro paandar kayo. Alam naman namin yung plano. Buti binalgar ni ang tawag dito ni Senator Amy Marcos. Buti na lang. Dahil kung hindi, tapos ang karera. Ito na naman. Tapos may mga paandar sila. Yung isang senador nasa minority, may pangarap ata na maging Senate President. Alamin natin, gusto nyo ba marinig? So wag na, baka ma-expose na naman, wag na lang yun. Dito na lang tayo kay Senador
Senator Robin, maya-maya sa dulo ng ating video, tungkol sa kontrobersya sa Senado, aalamin natin kung ano yung mga punto de vista at punto por punto. At samantalang, Atty. Harry Roque nagbabala, disaster kung non-lawyer ang mamumuno sa impeachment versus BP Sara. Tama nga naman. Kung halimbawa, mapapalitan si Senador Alan Peter Cayetano ng non-lawyer o hindi lawyer at papalitan ng mga senador na nasa minority, kilala nyo naman, iilan lang ang mga attorney dyan. Attorney, ano ba tawag doon? Attorney Bida. Oo, talo ang Attorney Bida, talo ang disgrasya. Ano ba tawag doon? Yung parang walang napanalong kaso. Kaya hindi kagaya ni Attorney Alan Peter Cayetano, magaling. 'Di ba? Maalam sa batas. Yan ang dapat maging mamuno dito sa impeachment ni BP Sara. Yan dapat. Pero kung mamumuno, yung mamumuliti ka lang at walang alam sa pagkaabogado, wala mangyayari. Oo, ang mangyayari niyan, maano si BP Sara, talagang matatanggal sa pwesto at magkakaroon pa ng disqualification. Pero kung mga senador, alam niya, maalam yan. Pag-aaralan muna. Lalo na yung article of impeachment, pag-aaralan nila yan kung paano nagkaroon ng andun. Meron kasing yung taga-kamara nagsasabi na probable cause daw. Leche, probable cause. Gawa-gawa nyo lang yung kwento na yan. Tigil-tigilan nyo na kami. Attorney Harry ako, pasok. Kasi nga as presiding officer, siya ang magdedesisyon kung a-admit ang isang ebidensya o hindi. Siya magdedesisyon kung tama ba objection ang ginawa ng isang partido o hindi. Hindi po talaga kakayanin ng non-lawyer na walang alam sa rules of evidence kung paano siya magdedesisyon, lalong-lalo na dun sa mga objections na talagang pwede namang ilabas during the course of the trial. Disaster po yan kapag ang naging Senate President and presiding officer ng isang impeachment trial ay hindi abogado. Dito naman po sa pag-alis ni Senador Bato sa sa Senado po, mayroon na bang mga paglabag na nangyari dito? Kasi marami silang sinasabi, dapat arestuhin na. Pero yun nga, sabi mismo ng presidente, hindi pa kasi nung mayroong resolution, hindi pa dapat arestuhin. So wala tayong dapat na pag-uusapan dapat sa mga isyong ganito na sino yung nagkakanlong, sino yung tumulong sa sinasabi nilang pagtakas daw. Meron inilabas din na video footage ngayon or CCTV na kopya ang PCO na tinulungan di umano ni Senador Robin Padilla. Ito, pag-uusapan pa ba dito yung mga paglabag? Yang usapin na yan, Kuya Admar, mamaya sasagutin lahat yan ni Senador Robin Padilla. Pero gusto natin malaman kung ano yung punto de vista ni Atty. Harry Roque kung bakit dapat mga abogado ang namumuno dito sa impeachment ni BP Sara. Pending pa nga yung during that time ang hiling ng kampo ni Senador Bato de la Rosa kaugnay nga sa Korte Suprema po, attorney. Well, malinaw naman yung binitawang salita ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Walang warrant of arrest na pwedeng ma-serve kay Bato noong mga panahon na yon dahil wala namang opisyal na request for cooperation ng ICC para i-request na yung arrest na yan. At therefore, walang legal na basihan yung ginawa ni Trillanes na ninais niyang i-serve yung warrant of arrest na yon sa Senado. So, nanggaling na yan kay Secretary of Interior John Vic Remulla. So, kung walang legal na warrant of arrest na pwedeng ma-serve kay Bato de la Rosa noong mga panahon na yon, wala ring krimen para kay Senator Bato na umalis ng Senado. Tama. Opo. Dito po tayo, nag-resurface po ngayon, attorney, di ko lang alam kung nakikita mo sa Facebook din. Nag-resurface din yung mga pahayag ng kauna-unahan yatang naging ICC justice or judge yata si dating si late Senator Miriam Defensor Santiago, at ipinaliwanag niya yung role ng ICC patungkol sa pagiging court of last resort
at yung issue or principle ng complementarity po, attorney. Mayroon niyo po bang maipaliwanag ito ng husto? Bakit hindi kayo tinatakil ito? Nagre-resurface sa mga mismong official Facebook at saka yung mga lumalabas yung mga video na nagpapaliwanag po si Senator Miriam Defensor Santiago, attorney. Well, yan naman po yung nakasaad talaga sa Rome Statute na yung mga partido, mga bansa na sumapi sa Rome Statute gaya ng Pilipinas, sumapi lang tayo dahil kinikilala natin na kinakailangan merong mapupuntahan ng mga biktima ng pinakakarumal-duman na krimen sa buong daigdig kung hindi gumagana or ayaw gumana ng mga lokal na hukuman. So, hindi nila talaga intensyon na gawing court of first instance ang ICC only if local courts are unable or unwilling. Kaya nga po itong ginagawa ng ICC na ang ating mga hukuman naman ay bukas, ito po talaga ay paglabag sa prinsipyo ng complementarity and therefore paglabag din sa soberenya ng mga malalayang mga bansa. Opo. Ayan. Dito naman po tayo sa issue po dyan sa Senado naman po, 13-11, 13 majority, ang minority ata umabot na sa 11 attorney. Pero nandyan pa rin yung laging halos everyday ata, no? Nagkakaroon ng sinasabi, magkakaroon ulit ng coup. Ano nakikita niyo? Nasabi rin nangangarap ito si Pinky. O Kuya Admar, kung mapapanood mo lang at mababalikan mo yung sinabi kanina ni Pinky doon sa interview, kung sakali daw sila ay magiging majority muli, aayusin nila ang Senado. Masyadong ambisyoso, ma'am. Masyadong ambisyoso. Nagtataka tayo, kung ano-ano na nangyayari dyan nung May 11, wala kayong nagawa. Ngayon, nangangarap uli kayo maging majority? Tigil-tigilan nyo na kami. Huwag nyo na ang paasahan ng taong bayan sa mga palpak nyo, mga desisyon. Dito tayo, exclusive interview ni Senator Robin Padilla at mamaya-maya sa dulo ng video, abangan nyo kung makakakuha ba ng boto itong tawag nito, itong impeachment ni BP Sara. Pero dito tayo sa ganang mamayan. Kuya Jen, Senator Robin, kayo nang bahala. Una, kamusta muna kayo, Senator Robin? Alhamdulillah, ako po ay mabuting-mabuti at masayang-masaya po sa buhay ko. Opo. Ngayon ko lang na-realize yung halaga ng pangangamusta. Di ba na naging bahagi ng salita ni Senadora Pia Cayetano, kapag ka meron palang konting tension, napakahalaga nung kakamustahin ka ng kaibigan Tama, mo. oo. At siyempre po, Di lalo ba? na kapag nasa isang bahay kayo. Yan, Opo. Yun. Kaya, Doon nakikita yung kapatiran. Kaya ngayon, lagi pag may nakita ko, kamusta kayo? Kamusta kayo? Yun parang, iba pala ang dating nun sa isang kaibigan. No? Kultura po natin yan di ba? Ayun, Kultura. Huwag na matagal mong di nakita. Kung kamusta ka na, pare? Oo. Lalo kapag ka merong konting tensyon, kahit hindi simpleng text, kamusta kayo dyan? Mga ganun pala, no? Ang importansya din, Senator Robin, ano po? Lalo na po kung malaking tensyon. Yan. Kapag pinag-uusapan na yung bahay ninyo. Ama! Simulan na ho natin yung binabanggit nyo. Noon hong nakaraang Lunes, gusto ho namin kayong magkwento eh. Bago ho naganap yung putukan, nagkaroon kayo ng sesyon sa Senado. Alam niyo na rin ba darating si Senador Bato nung araw na yon? Yan po ang yan ang gustong-gusto ko talagang umpisahan. Opo. Kasi masyadong maraming kwento, nandun na kagad sa pinaka, dapat umpisahan natin sa naganap. Yan. O, sige Alam po. niyo po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano Okay. sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Opo, Okay. isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon, 12 kami. 12 na kayo. Ayos. Nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong na ito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Ay, papalitan na natin ang liderato. Okay. Taka ako, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman. Oo. Sabi niya, may dadating. Oho. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam.
Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Opo. Mas maraming scriptwriter ho sa politika at maraming Oo. direktor. May kanya-kanya sa pantaha oh. Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Ayun. So yun Wala ang sinasabi po niya may kaming darating. So si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating May dadating. kinabukasan. Opo. Dahil Oo. meron po sana kaming inaasahan daw. Oo. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam Okay. diyan sa palit-palit ng liderato. Mhm. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking no. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, wag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Mhm. Yan po ay isang bagay na doon lang na, kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam Oo na nga, si oo, Senator yun. Bato ang dadating dyan. Oo. Opo. So nung takbo, pupunta na tayo sa takbong tumatakbo siya, no? At hangos na hangos, hinihingal eh. Ando na may dugo pa sa kamay. Ano naging reaksyon nyo? Eh, siyempre po, proteksyonan po siya. Yun! Okay. Yun Yes. po ang dapat gawin ng lahat Ng senador. Opo. ng senador. Oh, totoo. Hindi lamang kami. Oho. Dapat lahat ng senador Yan ang gusto kong marinig dito kay Pinky. Eh wala eh, puro ngaw-ngaw lang eh. Di ba? Pansin nyo si Pinky, kung sakali daw na sila ay magiging majority muli, aayusin daw nila ang tingin ng mamayan sa Senado o sa bulwagan. Palpak! Oh. Dapat yung tanong nga na ito ni Senador Robin Padilla, dapat in-apply mo nung panahon na nagkakaroon ng kwentuhan dyan sa Senado. Yung kwentuhan bagay-bagay na merong tok-tok-tok-tok, dapat pumunta man lang kayo o nangamusta lang kayo. Eh wala eh. Sa tingin nyo, makakakuha pa kayo ng boto para maging majority? Wow, tigil-tigilan nyo na kami. Wala nang ganun, promise. natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan. Ihiwalay muna natin yung politika. Tama, magaling. Magaling ang pananaw at magaling ang paninindigan nito ni Senador Padilla. Ito ay hindi ho masyadong umaaksyon sa politika. 'Di ba? Pansin niyo naman, pero yung may paninindigan ka at buo loob mo, dito ang taong ito ay kahanga-hanga. Yun lang ang kahangaan mo eh. Kesa naman doon sa mga puro ngaw-ngaw, pabida-bidang senador, pagdating naman ng mga bagay-bagay na hindi inaasahan, nagtatakbuhan. Hindi mo makita. Tama? Kasi may mga hinahangad na posisyon. Kagaya na sinabi ni Senator Robin, yung komite, ang totoong pinag-aawayan dyan. Paano? Siyempre, alam mo naman. Ang komite talagang magpapabida sa'yo pag naipasa mo yan. Meron ka na ipagtanggol na, akala mo bibilib sa'yo tao, mga Pinky, tigil-tigilan mo na kami. Mapunta tayo dito sa usapin ng, may makukuha bang boto? Itong this is a two-third vote. Wala, napanalo na si BP Sara. Alamin natin. Leadership again, you have a 12 versus 11. No, so wala pa rin 12 is one higher than 11 because you need 13 votes, no. Nag-harden na yun kasi they went through the crucible of so much shall we say demolition from so many quarters, both traditional media, social media, and the so-called political analysts. In the case of Lauren and Alan, even their alumni, no, school alumni, no. So syempre, laging sama-sama na tayo, panindigan na natin ito. Nakukuha nyo 11 versus 12. Pero ngayon nakuha na nila. Ay, wala pa pala. Kala ko nakuha na nila 11 versus 12 kasi wala nga si Senador Bato kasi normally dapat 13 versus 11. So 9 sila, 9-13, di ba? Lumabas 9-13 yung sinabi sa minority at majority yung botohan. Nung nagkakaroon ng pahiyaan, napahiya na si 2000 kasi bigla siya napalitan, nalungkot ang pagmumuka. Anong nangyari ngayon?
Wala na silang boto. Nakuha ng majority. Ngayon, ang tanong, sino yung gigipitin? Malalaman natin sa susunod na mga balita. So, eto na. Meron lang ako papakiusap sa inyo. Etong, lagi ko kasing may potential tong bata na to eh. Pwedeng makatulong sa atin para dito sa sa tawag na to, dito sa mga pagtatanggol sa politika kay BP Sara at kay Tata Digong at sa mga kaalyado ni BP Sara. Pero anyway, shoutout muna tayo. Oo. Shoutout mula kay mula kay Christy Singson. Shoutout po sa iyo. From Utah. USA, shoutout po. Melda Miranda, shoutout po sa iyo, ma'am. Paparts Leon, shoutout po sa iyo. Lourdes Bolo, shoutout po sa iyo. Emma Abaw, shoutout po. Helen Marino, shoutout po. Rosalina Magno, shoutout po. Sagittarius Year of Dog, shoutout po sa iyo. Josephine Peria, shoutout po. Maria Casca, shoutout po sa iyo. Oo. Purita Tiepson, shoutout po sa iyo. Kay Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo from Texas, USA. Elana Sato, shoutout po. Edna Berka, shoutout po sa iyo. LJ Mantaray, shoutout po. That's Darren, shoutout po sa iyo. Amado Macarcaida Jr., shoutout po. Clint Cutie, shoutout po sa iyo. Oscar 7080, shoutout po sa iyo. Viola Arce de Larisa, shoutout po. Benigno Ariola, shoutout po sa iyo. DCR, shoutout po sa iyo. Roger Pelitas, shoutout po. GS BBYY, shoutout po sa iyo. Jelay Hortis, shoutout po. Si Ma'am Karen Panganiban, shoutout Ma'am Karen. Lagi siyang nakaantabay sa atin. Aday Baysa, shoutout po sa iyo. Margie Mesya, shoutout po. Super Pakwan, shoutout po sa iyo. Jane Nieto, shoutout po sa iyo. Cherry Seralde, shoutout po. Teresita, shoutout po. Ponciano Cojedo, shoutout po sa iyo. Carmen Sapra, shoutout po. Catherine Perez, si Ma'am Catherine, shoutout po sa iyo. Lema Jacinto, shoutout po. Lily Cas Vlog, shoutout po. Si Ma'am Viola Cerca, Viola Arce de Lirisa. Yan, si Ma'am Viola. Sonia Besana, shoutout po sa iyo. Edita Nakpil, OFW Davao HK. Ayan, sa taga Davao pala si Ma'am. At nasa Hong Kong siya. Linda Arsenio Rogers, shoutout po sa iyo. Sino pa? Arlene Tuol, shoutout po sa iyo. Renato Luzanda, shoutout po. Luz Kilang, shoutout po. Modesto Membrev, shoutout po. Lawrence Sobinski, shoutout po sa iyo. Kay Gemma Alarcon, shoutout po sa iyo. At ito naman, itong pakiusap natin sa inyo. I-like, share nyo yung video natin. Yan aking paglalambing naman sa inyo. At syempre, itong ito yan. Naaliw lang kasi ako, magaling ito. Kakampi natin ito. Kaya i-subscribe nyo na. Magaling to, magaling. Talagang nakitaan ko na potential na pwedeng ipantapat doon sa mga durobo na mga bulager na nagmumura kay BP Sara. Pwede itong ipanlaban eh. Kaya gusto kong paangatin, i-promote para naman may katulong tayo. Alam mo, masupalpal yung mga bulager nila. 4 pa lang yung video niya. Sana matulungan natin ito Ilaban natin para meron tayong pantapat doon sa mga alam mo yung mga bulager ni Bangag, antit hindi magsipagmura.
O talagang, naku, kung pwede nga lang sampalin sa screen pag nakikita mo, sasampalin mo eh. Yun lang ha. Si Mang Banat. Mang Banat. Subscribe nyo na. Kapag na-subscribe nyo, sabihin nyo, ayan, na-endorse ka ni Kuya Goods. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Pakita ko ulit ha. Mang Banat. Ayan, Mang Banat. Di ba? Naka-bell all tayo dyan.